Pero ito, pag-usapan muna natin itong kay Chis Escudero kasi grabe ho itong issue na ito, napakabigat tuin ito. O, pasok. Sure, sino yung pinatutungkulan ni Senator Escudero na kongresistang nasa likod ng demolition job laban sa kanya? Aga hindi pinangalanan ni Senate President Francis Chis Escudero kung sino ang sangkot sa demolition job o paninira laban sa kanya. Ngunit ayon sa mga impormasyon na nakalap nila ay walaan niya ito sa loob ng Senado. Ngunit maaaring o hindi nito matiyak kung ito ay may tumutulong o may katulong o mayroon itong kakuntsaba sa loob ng institusyon. Itinanggi ni Senador Escudero na may koneksyon at tumutulong o bahagi ng sinuman sa 15 contractors na isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Partikular ito sa mga kontratistang may malalaking proyekto sa flood control projects ng gobyerno simula noong 2022. Paliwanag ng tagapangulo ng Senado, bahagi ito ng demolition job upang maalis siya sa pwesto kasabay ng issue ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. May plano anya na maalis siya sa pwesto para wala na siya kapag nag-file na ng impeachment case. Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yun. Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Dagdag pa ng senador, batay sa nalaman nila, ang nasa likod ng demolition job ay isang mambabatas at kung sino ang pinaka may gusto ng impeachment. Nang tanungin nito kung ang sangkot sa paninira sa kanya ay mula sa House of Representatives, ito ang kanyang tugon. Obvious ba? Ay, hindi. Huwag pangunahan banat ba? Hindi kasi baka yun eh. Oo naman. Ay, taga-house. Diba nga naman? Ayun, oo naman. Mas polite. Nakarang linggo naman, may video nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. Oo, di ba? Kitang-kita naman natin yun sa CCTV, di ba? Na talagang sino pa ba maglalabas doon ng CCTV? Sino may kapangyarihan na mag-utos doon sa security? Hoy, ilabas yung lintik na CCTV na yan. Ala naman si isang senador, napakalabo naman. Galing sa executive, malabo rin yan. Siyempre, yan po, ang sino ba boss niyan? Naku po, kilala nyo na. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan niyan kasi yung pangalan niyan, may sa demonyo. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, pumasok lang ako. Ay, hindi. Yun nga yung ano doon yung malisya, ika nga eh. May malisya kaagad eh. Ano ba ngayon kung pumunta siya doon at nakipag-usap? Counterpart yun. Di ba counterpart yun? At saka, para mo naman sinabing, demonyo yung dinalaw niya at bakit bawal? Di ba? Parang, I mean, kanina ba siya pumunta? Di ba? Sa speaker yun? Oh, demonyo ba yung speaker? Kasalanan ba lumapit sa speaker? Eh, sila yung dalawang magka-partner. Si speaker sa lower house, yung sa upper, di ba? O yung sa Senate, siya ang presidente doon. Oh. Aga nilinaw naman ni Senate President Chis Escudero na bagaman may isang lumabas na artikulo ay wala namang sinasabing illegal na ginawa niya. Ngunit malisyoso ang artikulo na ito batay sa timing ng paglalabas ng issue. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Alam nyo, malinaw kasi dito mga kababayan. Napakalinaw po dito na ang kanilang motibo talaga, sabi nga by February next year, ang goal, matanggal si Escudero bilang Senate President. Yan ang goal nila, matanggal si Chis Escudero bilang Senate President para pag pinasa nila yung impeachment sa February, ay smooth na ika nga. Para bagang paplansyahin na muna yung daan bago dumaan doon, di ba? Para maplansya yan, kailangan ng isang Senate President na namumulitika. Alam naman po natin kung sino yun. Hindi ko na lang sasabihin itong Senate President na ito ay mahilig ho ito sa political color. Pansinin niyo kung sino ang nakaupo, yun ang kanyang sinisipsipan. Yun ang kanyang history, ika nga. Yun ang kanyang
yun ang kanilang record, ika nga. So ibig sabihin mga kababayan, ngayon pa lang kailangan ng durugin. Pansin, ito, obserbahan niyo yan. For the next 3 months or so, di ba? Ay yan po ay i-ooperate, sisiraan in public eyes. Talagang kung ano yung ginawa nila kay BP Sara Duterte. Kasi si BP Sara Duterte pagdating sa corruption, ang linis po niyan. Sabi ko nga sa inyo nung isang bagay na naikwento sa amin dati, hindi ko na sasabihin kung sino, pero basta talagang very trustworthy na tao. Sinabi sa amin nung naupo yan si BP Sara Duterte bilang mayor ng Davao, talagang unang ginawa niyan, binayaran ng lahat ng utang, nilinis lahat ng finances ng Davao. 'Di ba? Alam nyo, doon pa lang makikita mo na itong taon to napakalinis. And yet, ganun ang ginawa. Talagang niyurakan yung kanyang pagkatao sa korupsyon keso yung confidential funds. Mantakin mo ha. Una-una, ang baba ng confidential funds ng OVP. Okay? Pangalawa, hindi lang siya. Ang dami pang mas mataas, doble, triple, 4 times ang confidential funds. Pero ang sinisilip lang ay yung siya. Ngayon, na sinisilip naman kung ano-anong biyahe, wala silang masilip kasi hindi naman po gumagamit ng pera ng taong bayan si BP Sara Duterte pag biyahe niya. So talagang yun yung kanilang inaano na itong taon to, korupsyon, bla 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 bla. Kung paano nila binaligtad yung strength ni BP Sara Duterte, which is anti-corruption, ay ginagawa nilang yan ngayon kay BP Sara Duterte bilang quote-unquote corrupt. Pero alam mo, ladies and gentlemen, ito rin ang sa tingin kong gagawin kay Chis Escudero. Kasi alam nyo, ako po, hindi ko po gusto yan si Chis Escudero ha. Kahit noon pa, di ba, may mga desisyon niya na hindi ako pabor, okay? Per se, yung tao, wala akong masabi, okay? Hindi ko kasi ako, tandaan niyo pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. So, dun sa pagkatao niya, wala akong kasi ang alam ko lang, jowa siya ni Heart Evangelista. Pero from the corruption, wala naman na nasasangkot sa kanya, wala naman pong naging iskandalo yan, 'di ba? Nag-aantay nga yung iba pero hindi totoo. Pero wala, na. Pero pagdating sa mga political alay niya, medyo questionable sa akin yun. Tulad nung pag-attend niya kay Marcos, ganyan-ganyan. Pagdikit-dikit niya kay First Lady, ganyan. Pero kasi hindi naman yun ang dapat nating maging basihan. Ang dapat nating maging basihan ay yung kanilang ginagawa. It's not the person. Yan ang lagi niyong tatandaan pag kayo'y banateros. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. And ilang beses kong pinuri yung kanyang pag-handle pagdating po sa impeachment. Dahil sabihin na natin ng lahat, malapit siya sa First Lady pero napakapatas niya pagdating sa pag-handle ng impeachment. Okay? Ang patas na patas as in, pinakikinggan niya kahit wala nang kwenta yung sinasabi ni Ontiveros. Kahit wala nang saysay yung sinasabi niya, natitiis niya pa kung ako yung binato ko na mikropono yun Gago! Hindi, kasi wala naman ang kwenta, tsaka yung argumento niya, alam mo yun, biro lang sa pagbato Yung argumento niya, pang grade 1. Totoo naman halatang hindi lawyer, mantakin mo magsinungaling ka. Doon mismo sa Senate habang nagdedebate kayo pagdating po doon sa unanimous. Ako nga, gusto ko nga sanang sabihin na unanimous stupidity. Pwede ba yun? Lahat ng kalamnan mo, katangahan. Hindi, pwede sana kung pwede ko lang sabihin yun Kaya lang hindi pwede. Hindi man ako senador. Hindi ko na sasabihin. Pero ganun ka-obvious yung mga mistakes ni Ontiveros, and yet pinakikinggan pa rin ng Senate President. Hinahayaan niya pa rin pumutak ng pumutak. As in, hindi niya binabara. Hayaan mo lang, sige lang. Yan ang opinion mo. Sige, botohan tayo. Bahala ka sa buhay mo.
Hindi, makikita mo wala siyang condescending statement against Ontiveros. Ano yun eh, pansin na pansin yun. So, ibig sabihin lang, si Chis Escudero patas. So, yung akusasyon nila, hindi, makasara Duterte yan, kaya ganyan yan. Ang labo ho nun. Diba? Halatang idinidikit lang nila para sa 2026, sa February, yung pagpasa ng impeachment. Sigurado kong isang sasabihin at sigurado kong yan ang ika-campaign nila, the removal of Chis Escudero as a Senate President. Yan ho talagang sa tingin ko. And the way to do it, kung ano-anong, tingnan nyo, may mga expose na lalabas dyan. At isa nga yung expose dyan, eto may iba akong naamoy dito, mga kababayan. May iba akong naamoy dito kasi biglang out of nowhere, biglang magbabanggit si Marcos ng siyam na contractual mga construction na nakukuha ng ating gobyerno. Out of nowhere lang yon. Without even saying, ito korupto, ito malito. Hindi parang sinabi lang niya, ito yung mga tao na nakakatanggap ng proyekto. The question is, legal ba o hindi yung kanilang pagkatanggap? Sino ba ang dapat ang punahin dyan? Tama ba? Kasi remember itong mga construction na ito, dumadaan to sa bidding. Okay? Bidding saan? Bidding ng ng departamento na hawak mo. DPWH. So dapat, yung DPWH ang pinupuna mo. Hindi yung kasi kung legit naman yun, kung talagang meron naman silang papel, kasi remember, meron itong qualification para ikaw ay pwedeng pumasok sa proyekto ng gobyerno. May qualification yan. So, are you saying na porket nasa loob ka, ka ng construction, ng ay masama na? May problema dito. Dapat ang pinupuntirya dito yung mga regional director ng DPWH, sino ang nag-recommend na mambabatas, at alam naman natin sa Kamara, napakarami niyan, di ba? Sino dito yung mga kamag-anak? Ay, naku po, ayoko na lang magbanggit. Naku. May kaso pa tayo doon. Pero dapat yan ang pakinggan natin. Hindi lang isa o dalawa o tatlo, kundi siyam pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control projects. Unang umingay ang kanilang pangalan nang makalaban si Pasig City Mayor Vico Soto sa May midterm elections. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Tila nasa spotlight na naman ang kontrobersyal na mga diskaya matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood control project ay pagmamayari umano ng kanilang pamilya. Yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na na-awardan ng halos 7.5 billion pesos worth of flood control projects mula 2022. At ang St. Timothy Construction Corporation na naka-corner ng 7.3 billion pesos worth of contracts. Sa labas ng top 15 companies na inilahad ni PBBM, matatanda ang pagmamayari rin ng mga diskaya ang St. Gerard Construction na base sa sumbong sa Pangulo website nakatanggap din ng 2.3 billion pesos worth of contracts sa flood control. Kung susumahin ang kinita ng tatlong kumpanya, aabot sa 17.1 billion pesos ang natanggap ng mga diskaya mula sa pamahalaan. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation. Lumaban at natalo si Sara sa pagkaalkalde ng Pasig nitong nakaraang midterm elections. Post sa social media ng dating kalaban sa pwesto ng mga diskaya na si Pasig City Mayor Vico Soto, tila hindi lang tatlo ang kumpanyang hawak ng mga diskaya. Base sa calling cards na ito, at least 9 na kumpanya ang konektado sa pamilya. Bukod sa naunang tatlo, pagmamayari rin daw ng mga diskaya ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders, Waymaker OPC at ang Elite General Contractor and Development Corporation.
Sa Facebook post ni Mayor Vico Soto, malalaman kung sino ang mga namayagpag ng mga kontraktor at mukhang iisa lamang ang may-ari. Namayagpag sila noong nakaraang administrasyon hanggang ngayon. Kahit ano pa man ang gamiting pangalan ng inyong kumpanya, ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 6% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Base yan sa datos na nasa Sumbong Pangulo website. Ang masama rito, marami sa mga proyektong hawak ng kanilang pamilya. Tila wa-effect daw pagdating sa flood control. Paiimbestigahan pa ni Senator Erwin Tulfo ang Pasig River Esplanade Footbridge na pinondohan noong 2019 ng higit 284 million pesos. Pero makalipas ang 6 na taon, poste lang ang naitayo. Sa isang Facebook post ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas naman, inilahad nito ang 2 kumpanyang nasa top 15 ni PBBM at pagmamayari ng mga Diskaya ay kabilang sa top 5 companies na humahawak sa major flood control project sa kanyang lungsod. 4 dito, umaabot sa daan-daang milyong piso ang presyo ng kontrata, pero ani Mayor Trenas, either non-functional, nagsanhi pa ng baha o di kaya practically non-existent. Sinubukan namin kunin ang panig ng mga Diskaya pero hindi pa sila sumagot sa aming mga mensahe. Ayon kay PBBM, patuloy ang magiging investigasyon sa daan-daang bilyong pisong flood control projects ng kanyang administrasyon, lalo na't marami umano rito nagiging instrumento para sa korupsyon ng ilang mga nasa kapangyarihan. Batay sa inisyal na impormasyon mula sa report ng DPWH, Pangit ng boses ito, no? Malabas na mayroong 9,855 flood control projects Sakit sa mula tenga. July 2022 hanggang May 2025 na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos. Sa nasabing bilang, 6,021 dito ay may project cost na mahigit 350 billion pesos na walang specific na sinasabi kung anong klase ng flood control structures ang ipinatayo, inayos o nirehabilitate. Paghihikayat ng palasyo sa mga LGU at mga mamamayan, i-report sa kanilang website ang mga anomalya sa flood control projects sa kanilang mga lokalidad. Para sa agenda, Jowash Malimban, Billionaire News Channel. Ayan. So, ito yung actually, hindi lang naibalita dito, pero merong part dito, kasi ni-reveal ni Marcos yung mga contractual na pumapasok, di ba? Na ginagamit ng gobyerno. Aside from dun sa Diskaya na yan, actually, mali naman talaga din yung, sa tingin ko sobrang dami niya nakuha na project. Okay, sa ating gobyerno, at the same time tumakbo pa siya na mayor, di ba? Medyo sablay po 'yun. Tumakbo po 'yan sa Pasig kinalaban si Vico Soto. Medyo sa akin, sa tingin ko, medyo nandiyan ka sa loob ng gobyerno. Hindi yung project naman na 'yan, hindi naman 'yan tapos na Di ba? Usually matagal 'yan So ibig sabihin, tapos papasok ka sa gobyerno, medyo maaring walang batas. Although may batas kasi na nagsasabing bawal mag-support ang mga construction company na involved sa project ng gobyerno during the election. Okay?